Para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit na ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay? Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno. Doon po namin nilalagay yung mga paper bag po. Para kanino? Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin. Then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun. Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag? Yun po, nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Saldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila. Dahil kabisado ninyo yung mga daladala ninyong paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga daladala ninyong paper bag. Yes, Your Honor, nakikita po namin sa team ni Boss Saldi po. Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta? Meron po, yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes. Sino pa? Sa akin po, yun lang po ang nabigyan. Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera? Yes, Your Honor. Ako naman po ang nag-pick up weekly doon sa 20th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Top Orly Gotesa, si PR Joey de Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Joey de Guzman din po. Teka muna, cabinet secretary pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun? Yes, sir. Kasi PR media niya si Joey de Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty doon, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko, kay Ma'am Maylin Arco. Ang pumalit sa akin naman si Taverdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey de Guzman para sa media po. So, ang binibigyan ninyo ay yung media. Yes, Your Honor. Then, tinatanong ko, cabinet secretaries. Sino pa, maliban sa sinabi nung isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama? Yes, Your Honor. Tama po. Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron, Ako po, Your Honor, si Yosek Bunuan po. okay. Walong malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tiksay at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa yun. Thank you. Kanina, Atty. Baligod, may nagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice,
Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At doon, Teka, ilang pagkakataon? Dalawa? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung O, di, mambabatas na sino? yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Yung siguro, sino na lang nakakaalam. Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya, mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng pakidetalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 ang pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EAC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Same personality. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no? Meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para. September 2022 po. 2022. And they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only,
late July kasi hindi siya naging APRO until SONA after SONA. So August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24 bago to sumabog lahat ng 2025, no? So Mr. Chairman, I hope nga that people will continue to help us point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe. But I think it's very important we schedule a hearing next. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 kung ano mauna yung special session o yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung Constitution. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin noong unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang po sa amin. Basta't sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa. Hindi alang-alang sa pansariling interes sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung may pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ng katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Nasa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kompleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kompleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kinakailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataon na gano'n. Ganun po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin. Malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin
nung sabihin namin ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon, alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, makikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana maipagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat na buksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, ipagkalupo ninyo sa komite, yan po ay magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa. At kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ka gusto sabihin? Meron ka gusto sabihin? Suspend lang. Mr. Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live, and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the chairman. Yes, Mr. President. As a matter of fact, Suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do. Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera, may patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number ng sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganun magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement, maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personalidad na banggit. Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this. Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating konstitusyon. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to fight common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas. At pagkatapos sasabihin, 11, 12 pwede na mag-elect ng Senate President. Ang pino-point out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit-tuko. Di ba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman. Mr. President, so we suspend the session until, Mr. President, yeah. Until further notice, Suspend Mr. the Chairman. hearing until further notice. Kuha po kayo ng notice mula sa komite kung kailan po natin itutuloy, anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo.
SP Cayetano, how do you move forward from this situation? You don't have the majority, but you said you have not been voted out because 13 has to vote against you. Someone described this situation as para raw po kayong hari na wala ng kingdom. Ano ang sabi niyo? Even if may kingdom ako, meron naman ako hari. So yun po ang siya niya, Roland Llamas. Yung kasi ang kanyang ideology, absolutist yan eh. Naniniwala yan sa democracy. Alam niyo po, hindi tayo pwede maniwala sa democracy. Tapos when it gets messy, umaangat tayo. Diba? It's just like freedom of the press, diba? Do I always like what you report? No, but I have to support you. Can you imagine a Philippines without media? So that's why we went silent or went quiet for a day. Because ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. And you saw how they did it. May mga behind the scenes yan, kaya sabi ko nga, rescue sa Lupito, you read between the lines what nangyari. But what is the reality? The reality is, I was elected. The reality is, I was elected by 13, the Constitution, the Senate Rule 7. Silang 13, so wala silang quorum. Kahit anong i-invento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun. Pangalawa, even assuming may quorum sila, 13 para tanggalin ang Senate President pro tempore. Even if natanggal nila, kasi yung all seats vacant, nung pinukpok pa lang, natawa na ako, hindi alam ni Senator Win, you cannot declare all seats vacant with 12. You can declare all seats vacant below the Senate President and Senate pro tempore with 12. Pero hindi pwedeng Senate President. So dapat, ang pinukpok ni Senator Win is that the motion is lost. Kasi 12 lang eh. Kami, nung nag-declare kami all seats vacant, 13 kami. Kaya pwede. Okay. So having said that, democracy is messy. But we have to embrace the democracy. We have to embrace. So sabi ng Constitution, walang political dynasty. Pero may political dynasty sa Pilipinas. Ibig ba sabihin, sunugin na natin buong Pilipinas? So sunugin na natin ang Senado because hindi nila gusto kung sino majority, kung sino ang Senate President. Pag sila nag-walk out, okay lang. Tignan niyo yung post ni Bam Aquino. Pag nag-walk out, para sa bayan. Pag kami hindi dumating, ayaw magtrabaho. O ano sabi nila? Ayaw namin magtrabaho. Sabi nila, maiipit yung mga general sa CA. Sabi nila, kawawa yung mga pasyente sa ospital, kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila, sabi nila may quorum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sine die. O, pinasaba nila yung sa ospital, sa pasyente. Nasa agenda yun. Pwede lang pa. Hindi nila pinasa. So makikita mo, they're talking about power. We're talking about what is right. Yung katotohanan. Napansin nyo kanina, if they attended today, then na-test nila yung credibility. Ito ang ayaw lumabas. Diba? Why would you call, ang nakalagay sa rules dito, kapag ka may problema ang security ng Senado, you can ask law enforcers, pati police for help. Kita nyo gaano kadaming police na sa labas.
Saan ka nakakita, Secretary of DILG ang ipapatawag? So, si Senator Win wants to be Senate President, but he's exercising all kinds of immaturity to our democracy. Papayag siya, 12 lang. Papayag siya acting SP, samantalang nakalagay dito, you can only have acting SP pagkapatay na o walang SP. Papayag siya na ang tatawagan niya Secretary of Interior para dito. Anong image ng Senate? So doon sa inyo na buhay pa nung martial law, o anong ibabalik natin yung ganung image? It was a different time. There were different circumstances. So, ang sagot ko, Jessica, doon, they have to deal with it. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Now, it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman nila kung sino sasabing totoo. So now, it's between power and truth. The truth is, and all of you know this by your heart, there are 24 senators. So you need 13 for a quorum and for a majority. Eto, tanong ko sa inyo ha, kung napasa nila, quorum, 22 daw, 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang official? 2/3, 16. Okay? So, mga aresto na naman ng ano. So, ang 12 is 2/3 of 18. So, kung mang aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino yung gusto nilang convict. Sasabihin nila, nakakulong yung 6 eh. So, ang quorum namin is based on 18. So, based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. O, anong kasunod? PIO con us. So, hindi biro yung kasunod to. Hindi to labanan ng si Soto o si Cayetano, si Gatchalian o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po. Future ng ating bansa ang at stake dito. Kaya hindi masagot diretsyo ng Malacanang at ng 11+1 kung anong pinanggagawa nila. Sabi nila, ekonomiya yung issue. Ayaw naman nila mag-usap tungkol sa ekonomiya. Sabi nila, impartial daw yung trial, kailangan impartial. O may nakita na ba kayong partiality sa amin? Is there anything in my reputation? Sabi nila, yan si Alan nangangagat ng amo niya. O unang-una, hindi ko amo si Vice President Sara. Pangalawa, kaibigan ko siya, pero hindi namin parating nagkakasundo sa politika. O, so wala naman pala silang angal sa impartiality ko. O, bakit niyo sinasabi? So, Ma'am Jessica, the point is, for their convenience, the media, the Constitution, Senate should bend backwards. I don't think so. I think they should follow the law. Isa na lang po, anong reaction nyo nung sumipot po rito kahapon si Senator Escudero? Thus, nagkaroon po ng majority yung dating minority. I'm And you're praying for now him. the minority. I know his circumstance. Many people close to me said a lot of things last night. At ang sabi ko, kung alam nyo lang ang pinagdadaanan ng bawat senador, alam mo ang pinakamabigat sa akin, I'm just human but pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Kasi lalaki din ako eh. sa buong buhay ko, twice ko lang nakita umiyak dad ko. Nung EDSA Revolution and then one more time. 2 beses ko lang nakita umiyak ang dad ko. Nung nag-pass away dad ko, yung minuto na nag-pass away siya, lalabas yung luha sa mata ko, sinabihan ako ng uncle ko, you're the man of the house, you have to take charge. Kumbaga, hindi ka pwedeng umiyak. So makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yon. So hindi ko isa-isahin kung sino-sino yung mga yon. Yung isang binanggit ko nga kanina, walang kaso. Pero natakot na mabanggit ni Senator Lacson. That's the reality we're doing now. So I ask all of you, akala ko ba, sabi niyo, ang gusto niyong mga senador, Salonga, Tanyada, Recto, Miriam Defensor Santiago, okay, then help us. Because that's not what is happening now. Diba? Para kaming grupo ng konsehal o ng mga barangay kagawad na tinatakot ng sigang mayor. That's what's happening in the Senate now. You may disagree with me, you might not like me, but you know in your heart, I am telling you the truth. Yun ang importante. You know in your heart, I am telling you the truth. So that's my reaction. I'll keep to myself my feelings, but I tell you honestly, Jesse, I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. So I'm praying for him. Maris Sumario, GMA 7. Of course, the Cayetano block and the Gatchalian block now are both insisting that you are right. Ano po ang magiging susunod ninyong hakbang? Lalapit po ba kayo sa Korte Suprema para maresolba po ito? Sila ang dapat pumunta sa Korte Suprema, pero hindi nila gagawin yon dahil alam niyang mali sila.
Why would they, that's a trap for them that they want me to go immediately to the Supreme Court because they know it will take time. Maniwala po kayo, pag may naresto pang 2, 20, tapos majority na naman kami, mag-iimbento na naman ng iba yon sila. So that's why I'm saying right now, no violence. I'm not calling for any kind of civil disobedience. I will calmly, actively fight for the rights of the Senate, rights of the duly elected Senate President, and appeal to people's conscience. Diba? I mean, some things like this take 1 day, some things 20 years, but so be it. Ang role ko po ngayon ay paglaban ng Senate, paglaban yung totoo. But, you know, naawa ako sa mga magbabar exam pag hindi nagsalita yung mga dean. Kasi ngayon, ano eh, as you said, kampo ng Gatchalian, kampo ng Cayetano. Ngayon kasi, ano eh, parang inaano nila, sinong Marcos, sinong Duterte. Siguro naman, the Philippines is bigger than just 2 issues and 2 personalities, di ba? We can start deciding what's right or wrong per issue na hindi ka nababash ng kalaban o kakampi mo. Di ba? Yun ang problema. Sir, just a follow-up. Can you just expound on what you mentioned a while ago that sometimes you have to bend the law to please Malacanang? Are you saying na Bend the Malacanang has a Constitution. hand on this? That's why nagkaroon ng 12 sa kabilang kampo? Or what Yeah. are you, what is your No, reason for saying such? It's so, Senator Jinggoy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata, ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, nasa kabinete yung mga yon, na ino-offer nga na wala na siyang kaso, na basta't huwag siyang alis. That was not the first time that happened. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Diba? I'll stop there kasi it's obvious naman eh. Diba? So, but let me say this, that's the problem. The President keeps getting wrong information. Pati yung 11, yun ang sinasabi. Na kalaban, gusto kang alisin ng mga yan, yung NBI hindi pumasok, sila ng gulo, sila nagpaputok. Ang nagpapasok ng NBI sa Senate premises, mahigit 20 agents, ay si Senator Soto. Kompleto kami ng CCTV yan. Ang nanggulpe, NBI. Tapos naka-full battle gear sila Wednesday piniligiran. Pero lahat yan ay on the record at lahat yan hindi dumadating sa Pangulo ang tamang impormasyon. For Senator Marcoleta, sir, with all due respect, the media felt you made a sweeping accusation against the media na sabihin niyo po na bayaran ang mga media. Can you just clarify the statement and kung ano po yung ebidensya ninyo para sabihin na bayaran ng media? Pwede nyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko. Diniretso ko ba, media? Gano'n? Gusto ko lang marinig muna para dami nyo. Parinig nyo na. Ha? Na? O yun. Kasi sabi mo, media, parang lahat na eh. Hindi ko nila lahat. Kasi, you know, I'm coming from deep frustration. Ito na, umpisahan ko na eh. I was using the example in the rally of the IRC last July 13 yata, yung 2025. It was a 2 million crowd gathered in Luneta. Rally ng INC yun. And I am one of the 4 speakers. So kung January 13 yun, January 14, I was expecting that that will be reported. Nireport naman talaga eh. Ang ban crowd gathered in Luneta. Except for the fact that I was the only one among the 4 speakers who provided the context of that rally. That rally kasi called for the rule of law, the due process of law, and then the INC, the INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems of this country. They took the statement of the President, kasi sinabi ng President noon, walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment, napakarami nating problema hinaharap. The INC supported that statement. So, sabi nila, tama yon. So, mag-rally tayo, support the President.
And more than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and due process. Ako yung nag-provide ng context na yun because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in that rally. Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo? Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters. Pinagsama ang isang... They work on only one report. 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So 11 reporters saw it. 11 reporters heard it. Alam niyo, wala pala akong pangalan doon. Kahit na yung acronym lang ng pangalan ko, halimbawa may naglagay, narinig namin si RTM. Baka sakaling tanggapin ko na po yun. There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names, nandun po sa report, including their middle names. The Senate President at the time is Escudero. Nagbigay lang ng isang maikling text and he earned 3 paragraphs in that report. I'm airing my frustration. Bakit naman po ganun? 2 malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi at pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me as though I did not exist on that day? I spoke for 45 minutes. What do you say? Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nila lahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing ganun. Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi silang gumagawa niyan. They spin all this. They control some narratives. Kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito, yung katotohanan sa flood control. The media, the members of the media, is in a better and powerful position to help us. Kasi talagang nandyan kayo eh. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are called Fourth Estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala din namin yan. Kumisan nga ayaw namin magbalat sibuyas kahit na kung anong pinagsasabi sa amin. Pero mga tao din kami na napuprostrate din eh. Kamukha nung nangyari itong kaganapan natin kahapon. Sino ba po ang nag-ulat na yung kaso po ng Abilino versus Cuenco cannot even be applied? Sabi ko nga kanina, even bar flankers hindi nila tatanggapin because that was not applicable. Pero yun ang sinasabi ng mga nag-stage ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina na itala ng Korte Suprema doon po sa Abilino and Abilino versus Cuenco. Tsaka po yung binanggit nila nung presidente pa si Senate President Franklin Drilon. Ang doktrina po ganito eh. Pag merong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya nang nangyari sa Abilino versus Cuenco, isa po yung wala nung panahon na yun. That was March 21, 1949. So 23 lang po. Nagkataon, meron pa pong isa na nasa ospital, kaya 22 lang po yung panahon na yon. So pwede na po yung 12 dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun pong Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga local government cases. Ang sabi ng Korte Suprema, pag wala po sa Pilipinas, they're outside the coercive jurisdiction of their sangguniang bayan. Ganun din sa panahon po ni President Franklin Drilon. Alam po niyo kung ilan yung outside noon ng bansa? 4 na senador po yung wala. So ang basis po ngayon ng majority,
20 na lang. So, yung 11 po pwede ng quorum. Pero yung nangyari po kahapon, ang basis po is 24. Sino pong makakapagsabi sa inyo na si Senator Bato ay wala na po sa bansa? Gusto lang po nilang pilitin na tanggalin na po rito sa ating bansa at dalhin na po sa dihig. Yun po yung totoo. Si Senator Jinggoy naman po, nandito pa rin po. Nakadetain sa ating kulungan, sa ating bansa. 24 pa rin po. Pinipilit po nila na i-apply po yung mga bagay na hindi pwedeng i-apply. 13 po ang ng majority. Lahat po ng ginawa nila kahapon, all motions, all actions that they did yesterday were illegal, unauthorized, unconstitutional to say the least. Ba't po nagmamadali silang ganun? Ayaw po nilang matuloy ang pagdinig sa araw na ito. Kaya po kinuha nila kagad yung Blue Ribbon. Yun po yung pinagtatakpan nila. Ako po hindi ko pinagpipilitan ng sarili ko. Kung sila po ay gagawa lamang ng nais nating gawin lahat, malaman ang katotohanan sa likod ng karumaldumal ng pagnanakaw na ito, okay po yun eh. Nakita po ninyo kung ano yung ginawa nila nung sila ang nasa majority. Ano po ang ginawa nila? Natanggal po kami, okay lang sa amin po, nangyayari naman po sa buhay ng Senado yun. Acceptable po sa amin yun. Pero ang una lang tatargetin dahil nga sa Blue Ribbon. Tingnan po ninyo, kinuha nila yung Blue Ribbon at nagsagawa kaagad ng anong announcement na walang pagdinig ngayon at naglagay pa sila ng isang schedule para sa susunod na araw. So naguluhan nga po yung mga inimbita namin. Talagang gusto nilang gawin. Lahat manggulo. Gagawin lahat para sa ganun mapagtakpan nila yung direksyon na tinutungo natin para malaman natin ang katotohanan. Yun po sana ang gusto kong ipakiusap sa inyong lahat kung talaga pong minamahal natin ang ating bansa. Sapagkat ang pinag-uusapan po, hindi na tayo dito. Ang pinag-uusapan po natin ang kalagayan ng bansa natin sa darating na panahon. Ngayon po, alam na natin kung anong nangyayari na sa bansa natin. Ang inflation rate ngayon, alam na po ninyo, 7.9%. Magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang, magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung anong magiging epekto nito. Outstanding debt natin, 18-point-something trillion pesos. Ano po yung foreign direct investment? Gaano po ang porsyento na ang ayaw na mag-invest dito sa ating bansa? Higit sa kalahati. More than 50%. Wala na pong gusto sapagkat nakikita na po nila ang instabilidad sa ating bansa. Hindi pa po tayo gagawa ng paraan para ayusin natin. May nagtanong po sa akin noon ano po ba ang dahilan bakit hindi pa po tayo, hindi po kayo magkaisa alang-alang sa ating bansa? Sabi ko po, ako ang ayaw makipagkaisa. Alam po ba ninyo ang unang susi para tayo magkaisa? Kaming lahat sa Senado ay magkaisa. Umpisahan po natin ang flood control. Pananagutan po naming lahat ito na ito'y maresolba sa lalong madaling panahon dahil ang taong bayan po ay naghihintay po ng kasagutan sa kanilang katanungan. Pera po nila ito. Bakit sila po matagal na panahon nagbulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, parang mga pipi pa? 10 buwan ang nakaraan, meron po ba kayong nabalitaan na binuksan? Hindi po eh. Gumawa po pa silang napakaraming dahilan na huwag nang ituloy. Saan po kayo nakakita ng gano'n? Yan po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo. Yung katotohanan lamang po. Without fear or favor. Saan kayo nakakita po ng isang partial report? Napaka-importanting report. Alam po ba ninyo kung kaya hindi kami makapirma-pirma ron? Akala po ba ninyo binigyan kami ng kopya ng partial report na yun? Hindi po. Binigay lang po sa amin ay isang link. Kami ang magpiprint. Pagkatapos babasahin namin, binigyan nila ng instruction daw yung mga staff namin. Hindi pa po kami ang kinausap mga staff. Kapag yung mga principal ninyo ay pumayag at okay sa kanilang partial report, ibababa namin yung last page, yung signatory page, signature page, pipirma ang principal. Paano ko papalitan nila yung ibang bahagi ng report na yun? Alam pa ba namin? About 400 pages, more. Kasi nakalagay lang po, watermark, nakalagay. Paano kung palitan po yung mga pahina doon? Ilang importanteng mga bahagi doon.
Ano pa po ang alam namin to? Tama po ba yung ginagawang ganun? Kaya po kami ayaw pumirma. Ewan ko po, yung may pumirma, pero ako yan ang binigay namin sa iyo. Pero nakapirma na kami. Ibababa sa opisina namin yung signature page, doon kami pipirma. Sapagkat alam na namin, nabasa na namin. Paano kung papalitan nila yung ilang bahagi o yung buong kabuuan ng bahagi na yun? Maliban lang sa pagiging parcel. Bakit po ninyo ibibigay na kondisyon yun para magpatuloy ang pagdinig? Napakarami ko pong pangalang ibinigay sa kanya. Tawagin mo si ganito, tsaka si ganito, para makompleto natin ito. Alam mo yung ginawa niya? Ako pa po ang binugbog niya. Kung ano-ano ang pinagsasabi sa akin. So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganon. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po ang importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po ako sasali doon. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat. Papangalawaan ko lang yung sinabi ni Sen na pasensya na kayo, yung frustration, we're human. But if you notice a while ago, kaya nga sinabi ko dun sa mga Marines, Attorney Linggot, let's not talk general. Mag-name kayo. So for example, ilan sa mga lumalabas ay PR, hindi media. Pero may media personality din. But just to share his frustration, ha, meron na radio personality and news anchor, hindi Channel 7. Nandito, nung nandyan yung mga polis, ang sabi niya kay General Aberin, Sir, yung ordinaryong tao sa bahay niya, pag may warrant of arrest, di ba dire-diretso ka sa bahay, isa-serve mo? Dito hindi nyo ma-serve. Ordinaryong bahay ba ang Senate? This is one of the biggest news channels, ha? At experience anchor to. So kung ikaw, nanonood ka, kilala mo yung credibility ng stasyon at yun, hindi ka ba medyo di ba? O the same radio station naman nila, kanina pinapanood ko sa loob. Expert, tama yung 12. Yun lang nakabaranda sa nila. Okay. There are probably 1,000 legal experts in the country. Many disagree. Kung ikaw nanonood, expert 12. So, yung pong sinasabi na, if you look at all these newspapers, not all, I haven't read everything. It's legitimate news, kahit the front page na Cayetano, Aplaza, and Robin kinakasuhan sa obstruction of justice. Pero so far, yung binabasa ko walang nakalagay dyan na mismong si Secretary John Vic Rimulya at yung PNP nung May 13 ay nagsabing, sila mismo nagsabi walang warrant of arrest, wala silang arestuhin. So paano naging obstruction of justice na pinigilan mo yung mag-a-arrest kung wala naman nag-a-arrest? So, alam nyo rin dahil ni-report ko sa inyong lahat na sinabi ng NBI may warrant pero hindi kami binigyan ng kopya. So kung may warrant kay Jessica So at hindi ako binigyan ng kopya at pinauwi ko siya ngayong hapon, walang obstruction of justice yun. Di ba? Pero kung binigay nila sa akin ng warrant at sinabi ko sandali, nakaprotective dito sa Senate, and then pinatakas ko, may obstruction of justice doon. So hindi mo masisi sa amin na inahabol din namin yung old style ng reporting na buo yung storya. Di ba? Hindi clickbait na eto, tapos sa susunod na araw sasagutin, etc. Having said that, it's not a perfect system. Many of you can't reach me. Di ba? Because it's a fast-paced news and you have to get the news. So let's just bear with each other. But as Senator Marcoleta said, no, he meant it in the context that there is PR and there are things we need to balance, but he didn't mean that most or many. No? So, yes. Yeah. Miranda Spanos, TV5. Hindi rin stasyon. Thank you, sir. Hanggang doon lang ako, hindi, malalaman doon eh. Sir, si Acting Senate President Win Gatchalian held a press con this morning. He said he wants to reach out to you, all the members of minority and majority. He appeals for unity and get back to work. Will you be speaking to him, sir? Nag-invite na ba siya sa inyo? Anytime, pero man, correct ko lang kayo ha. Okay. Rule 2. The office of officers of the Senate, which is Rule 1, Senate President Pro Tem. Congressman Pepito Alvarez is here. Yes, please join us here. Nabanggit ang pangalan. I'm sorry, Congressman.
he's an old friend, hindi siya pinapasok kaagad ng guard. Diba? But everyone is free to refute. I'll pass it to him after this kung okay lang. Ito lang may ha. Sige po. Section 1, the Senate shall elect its officers, President, President Pro Tem, Secretary, okay. Number 2, the office of Senate shall be elected by the majority of all its members. Hindi quorum yan ha, majority of all its members. 24 ang members, 24 members buhay. So 13 yan. They elected Win with 12. So hindi siya SPP. Okay. Okay, and even if he was SVP, sa Rule 4C, kailan pwede magkaroon ng acting? In the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President. They cannot remove me with 12. They can only remove me with 13. I'm alive. Okay, look at Rule 10. The term of office of President, Secretary, Sergeant at Arms, etc., shall end when their successors have been elected. Have they elected? Hindi. We would be wise to meet in the Senate President's office pero ayaw pang umalis ni Senator Soto. Diba? So, kung gusto niya makipag-meeting, ayusin nila, mag-meeting kami dalawa sa office of the Senate President. Diba, nandito naman kami ngayon, alam niya naman may hearing. Ang mahirap yung panay media, I wanna reach out, etc. Pero pagkausap yung mga miyembro namin, wala kayong kaso kapag sumama kayo sa amin. I mean, let's be honest with the media, hindi yung pang-media, we're willing to talk. Diba? Pero pagkausap yung mga miyembro namin, I'm not talking to Win, I'm talking to all of them in general. Gusto nyo kaming kausapin, trinethreaten nyo kami, ini-intimidate nyo kami. Gagawin nyo illegal kahapon, tapos sabihin nyo, willing kayo makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President Pro Tem, at hindi ka acting Senate President. Diba? So, sabihin ko, ako na Presidente ng Pilipinas, sabihin ko kay President Bongbong, Boss, willing ako makipag-usap. Kalokohan naman yun. Diba? Sir, So, be honest with each other. Wag pang propaganda lang. May nasa follow-up. Sir, last lang po. Sir, kasi dalawa po kayong nag-uutos ni Senator Gatchalian. Katubi, sir, dalawang types of memo. Memo nyo, sir, na tuloy ang Blue Ribbon, dapat magtrabaho yung mga Senate employees. And then another memo came from Senator Win saying work from home. Sir, ano yung stability ng Senate pag ganitong dalawa po kayong nag-uutos? It has been proven, ladies and gentlemen, noong May 11, kami sinisi kay Senator Bato, it has been proven, sila nagpapasok ng NBI. May 13, kami daw nagpaputok, it has been proven, naka-full battle gear yung NBI nasa labas. Ang likod po ng office, extension office ni Senator Lawrence, sa likod po, di ba sa mismong video ng PNP, yung mga aircon? Aircon po yun ng mga office sa Senate. Yung CCTV na ginamit nila, hindi CCTV ng GSIS, CCTV po yun ng Senado. So nasaan ang mga NBI? Senate. Pero hanggang ngayon, ang report ng Malacanang at ng PNP, wala sila sa Senate. Yung labas ng pinto na yon, pero labas ng opisina na yon, Senate pa rin po yun. Alam niyo yan, dito kayo sa Senate, di ba? Okay. Yung sinasabi lang magtrabaho na lang kami, pero nung nag-take over sila, hindi sila nagtrabaho. So ang point ko, Mayan, sinong susundin ng Senate? Una, sino ba nanggugulo? Kami o sila? Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. So, dapat ako sundin. Pero hindi ko pressure yung mga empleyado. Hindi naman ako permanente sa posisyon na to eh. Di ba? First time ko maging Senate President. Sila, nagkampihan na sila. Senator Drilon, Senator Coco, parehong naging SP, Senator Mix, sumama sana Senator Cheese, sino pa naging SP sa kanila? Soto. So, karamihan ng empleyado dito nanggaling sa kanila. Kaya ayaw ko daanin sa loyalty sa tao. Loyalty sa institusyon. So sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Lahat ng request nila sa staff, grinant ko. Lahat ng pinapirma nila sa akin, pinirmahan ko. Nakiusap ilang araw sa opisina, okay. Isang linggo pa, okay. Gusto niya sa 6-4, sabi ko, kausapin mo si Senator Ping. Kasi siya naman may opisina doon. Okay, dadating ang presidente ng Vietnam, pwede ko na ba gamitin? Pwede ko lang daw gamitin yung ceremonial, wag daw opisina niya. Sabi ko, ilan ang gusto niyo sa CA? Wala akong hindi in-okay. Ano sabi ni Senator Ping? SP Cayetano is a SP only for the 13, not for everyone. So, my point behind is, decide for yourself. I'm not talking to the media, I'm talking to people. Decide for yourself sino nagsasabi ng totoo. So I'm talking now to the Senate employees also.
is your loyalty to the institution or to certain personalities? Ano ang tamang batas? Kaya nagpapasalamat ako sa mga naiwan, pati yung sa lounge na nagluto ng pagkain para sa ating bisita. Kasi, and sana, hindi sila parusahan nila Senator Win at nung mga iba. But, you know, maybe if this reaches the Supreme Court, maybe 5 years from now, you will look back at this and you will see we were correct. There's no legal standing. But may I interrupt? It's just a matter of fairness. Kuya, dito ka na, Tito, para let's just allow Congressman Pepito Alvarez, dating governor, to have his few minutes kasi nabanggit yung pangalan niya. Dito na. You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss.